Sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport NAIA Terminal 3 ang aking Amerikanang kapatid na si Amelia na matamlay at sakitin ay nagtanong ng ganyang seryosong tanong habang ang mukha niya'y putlang-putla. Pagkatapak niya pa lang sa lupain ng Pilipinas na bigla na siya sa tanawin. Bakit kaya ang isang dalagang lumaking may karamdaman laging nakakakita ng mga multo at kinukutya ng mga kaklase ay makakatagpo ng bagong buhay sa Pilipinas? Paanong ang infrastruktura ng isang bansa ay tuluyang makakapagpabago ng kapalaran ng isang pamilya? Pakinggan natin ngayon ang kahangahangang kwento ng Amerikanang dalaga na ito sa Pilipinas. Kumusta po, ako si Jessica mula sa San Francisco, Amerika. Nagtuturo ako ngayon ng English sa isang international school sa Makati sa loob na ng 4 na taon. 4 na taon na ang nakalipas, lumuwas ako sa Pilipinas para mag-aral kahit matindi ang pagtutol ng aking pamilya. Umiiyak si Lola habang pinipilit akong huwag nang tumuloy. Galit na galit naman si Lolo at ayaw na akong kausapin. Lahat ng aking mga tita at tito ay nag-usap-usap para kumbinsihin akong magbago ng isip. Sabi nila, napakaraming world-class na universidad sa Amerika. Bakit mo naman isusugal ang sarili mo sa isang dating third world country sa Asia? Napakalaki ng agwat ng kultura. Tiyak na mahihirapan kang umangkop. Tanong pa ng tita ko, may ginawa ka bang kasalanan sa Amerika at gusto mo nang tumakas? Labis akong nasaktan sa mga salitang iyon. Pero may isang taong walang sawang sumuporta sa desisyon ko, ang kapatid kong si Amelia. Si Amelia ay premature nang ipinanganak at napakahina ng katawan. Sa 365 araw, sa isang taon siguro mga 300 araw siyang may sakit. Gabi-gabi siyang bangungutin at kapag nilalagnat humahawak siya sa akin at nagsasabing nakakakita siya ng mga multo o espiritu. Sobrang sensitibo niya, kahit palitan lang ang unan o ilipat ang posisyon ng kumot hindi na siya makatulog ng buong gabi. Kaunting bago lang sa kapaligiran nagkakasakit na siya. Para sa mga kaklase niya si Amelia ay kakaiba. Ang putlang mukha, malalim na dark circles sa mata at laging balisa niyang ekspresyon. Binansagan siyang ghost girl. May mga bata pangang sadyang inaapi siya. Gayunpaman si Amelia ay matalino at mapag-isip. Sa tuwing kailangan kong magdesisyon basta't sinunod ko ang payo ni Amelia, maganda ang magiging resulta. Sa pagpili ng kurso sa pakikipag-away sa kaibigan, hindi ako nagkakamali kapag nakinig ako kay Amelia. Kaya kahit lahat ng pamilya ko ay tutol dahil lang sa suporta ni Amelia, nagkaroon ako ng tapang na magdesisyong pumunta sa Pilipinas. Sabi ni Amelia sa akin, ate, kung diyan ka sasaya, sige na. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka kailanman nagkamali sa iyong mga pinili. Napakalaking lakas ang ibinigay sa akin ng mga salitang iyon. 4 na taon na ako sa Pilipinas. Nagtapos ako sa kolehiyo, naging guro, at ikakasal na rin sa isang Pilipinong lalaki. Ang Pilipinas talaga ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ang mahusay na sistema ng edukasyon, madaling pampublikong transportasyon, ligtas na kalsada, masasarap na pagkain at higit sa lahat ang napakataas na kalidad ng pamumuhay. Ang mga bagay na hindi ko inakala na magiging araw-araw na pamumuhay sa Amerika ay normal lang pala dito sa Pilipinas. Kaya nagdesisyon akong imbitahan ang nag-iisang taong sumuporta sa akin, si Amelia, na pumunta sa Pilipinas. 2 buwan na ang nakalipas, binili ko ang tiket niya at hiniling sa aking mga magulang na payagan siyang lumipad. Labis silang nag-alala baka hindi kayanin ng katawan ni Amelia ang 10 oras na mahabang biyahe. Paano kung magkasakit siya sa isang bagong kapaligiran? Pero hindi ako nag-alala dahil alam kong pagdating ni Amelia sa Pilipinas magiging maayos ang lahat. Dumating na ang araw. Naghihintay ako ng may pananabik sa arrival hall ng NAIA Terminal 3. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Amelia, muntik nang tumigil ang puso ko. Ang mukha niya'y putlang-putla, ang labi niya'y tuyo at mukhang napakahina. Tiyak na pinahirapan siya ng mahabang biyahe. Plano ko sanang dalhin siya agad sa medical center ng Paliparan para magpatingin. Amelia, ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Mabilis akong lumapit at nagtanong, hindi man lang nakapag-hello.
Pero tumingin sa akin si Amelia at nagtanong ng kakaiba. Ate, patay na ba ako? Nasa langit na ba ako? Bigla akong natulala, ngunit naisip ko si Amelia ay laging nananaginip ng masama at nagsasabing nakakakita siya ng multo. Kaya pinilit kong kumalma, siguro nalito lang siya dahil sa bangungot sa eroplano. Amelia, nanaginip ka ba? Ayos lang, yan, nasa Pilipinas ka na. Pero mariing umiling si Amelia, ate, ang lugar na ganito sa sine ko lang nakita. Pagbaba ko pa lang sa eroplano medyo nagpanik ako, dahil hindi ko alam ang daan at mabigat ang bagahe ko. Tapos biglang lumapit sa akin ang isang puting robo facility robot. May screen ito na may mapa ng paliparan at nagbigay pa ng real-time na serbisyo ng pagsasalin sa English. Sabi ko, kailangan kong makita ang ate, ako. Inihatid ako ng robot na iyon hanggang dito sa gate. Ang mata ni Amelia ay puno ng pagtataka at pagkagulat. Mga 10 minuto pa lang ako rito, pero may robot na agad na nag-guide sa akin. Para talagang langit ang Pilipinas, wala akong nakita na ganyang bagay sa Amerika. Hindi ko mapigilang mapangiti. Napaka-inosente at kaibig-ibig ng reaksyon ni Amelia. Amelia, hindi ito langit. Ito ay Pilipinas. Ito ang normal na pamumuhay dito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Una, pumunta muna tayo sa medical center para masigurado ko ang lagay mo. May medical center sa loob ng paliparan. Lalong lumaki ang mata ni Amelia. Seryoso, isang professional na medical center, hindi lang simpleng first aid station. Oo, nakipagtulungan sa isang malaking ospital para mapamahalaan, sagot ko. Nanatiling nakanganga si Amelia, hindi makapagsalita. Bakit naman naglalagay ng ganyang sistema ang Pilipinas sa paliparan? Sa daan papunta sa medical center, namamangha si Amelia sa lahat ng bagay. Malinis na sahig, malinaw na signage, kahit saan magalang na staff at maayos na kapaligiran. Lalo siyang nabigla nang makita niya akong nagse-cellphone. Ate, naka-roaming ka, napakamahal niyan. Hindi. Ito ay free wifi, sabi ko. Sa mga pampublikong lugar sa Pilipinas laganap ang libre at mabilis na wifi. Libre? Talagang libre, sigurado ka, mula sa paliparan LRT hanggang sa kalye, libreng gamitin at napakabilis ng speed. Hindi makapaniwala si Amelia. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at kumonekta sa wifi. Nang matagumpay siyang kumonekta sa free high-speed wifi, lalong lumaki ang kanyang bibig. Diyos ko, kumonekta talaga. Sa Amerika, kailangan mo pang humingi ng password sa coffee shop. Dito libre at mabilis ang wifi kahit saan. Tiningnan ko ang Amerikanang dalaga na ito na namangha sa libre at mabilis na wifi at napangiti ako. Ang galing ng medical center at mabilis ang pagpapatingin. Pagkatapos niyang tingnan ng doktor, sinabi niya na pagod lang si Amelia sa mahabang biyahe at magiging maayos din siya kapag nakapagpahinga. Sa daan patungo sa parking lot, nagtanong ulit si Amelia, ate, paano mo babayaran ang parking fee? Nababawas na ba automatically? Oo. Paano mo nalaman? May makina kasi roon na nagbabasa ng plate number at nagkakalkula ng bayad ng kusa. Walang nagbabantay pero nakakabigla na gumagana ang sistema, sabi niya. Tumingin si Amelia pabalik habang umaalis kami sa parking lot. Paano kung may mag-iwan ng kotse nang hindi nagbabayad pa uwi? Huminto ako sa isang modernong minimart malapit sa bahay para bumili ng Filipino snacks para kay Amelia. Amelia, pumili ka ng gusto mo. Pumili siya ng ilang snacks pero natigilan siya sa harap ng counter. Amelia, bakit ate, walang nagbabantay? Doon ko lang naintindihan na ngayon lang nakakita si Amelia ng automated payment kiosk na may e-wallet, QR code na sistema ng pagbabayad na napakabilis at maaasahan. Ito ay self-checkout counter. Tayo ang magbabayad. Binitawan ni Amelia ang snacks sa kanyang kamay. Isang self-checkout convenience store, walang nagbabantay tapos iniwan lang ganyan. Paano kung magnakaw ang mga tao? Kahit self-checkout patapat na nagbabayad ang mga Pilipino, kaya laganap ang mga ganitong tindahan sa bawat komunidad. Tinuruan ko si Amelia kung paano magbayad. Itatapat lang ang barcode sa scanner at automatikong magbabayad gamit ang e-wallet.
Habang namamangha sa Minimart na may maaasahang sistema ng digital payment, nag-iisip si Amelia kung paanong walang tao ang namamahala. Paano ito nangyayari? Wala man lang isang empleyado. Biglang namula ang mata ni Amelia. Bakit, Amelia? Naisip ko lang, ate, kung gaano kahirap sina mama at papa para sa medical bills ko. 2 trabaho ang ginagawa ni papa at si mama pagkatapos magtrabaho kailangan pa akong alagaan kaya laging pagod. Kung may ganitong klase ng sistema sa Amerika mas marami silang oras, kumirot ang puso ko. Laging nakukonsensya si Amelia dahil sa kanyang karamdaman at sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amelia, huwag mong isiping iyan. Ginagawa nila yan dahil mahal ka nila. Ngayon nasa Pilipinas ka na mabubuhay ka rito nang walang inaalala. Pinunasan ni Amelia ang kanyang luha at tumango. Ate, ganoon din ba ang parking fee kanina? Automatikong kinalkula. Halos ganyan, isang automated system, sagot ko. Pagdating sa bahay ipinaghanda ko si Amelia ng Filipino dinner, sinigang na hipon, paksiw na lechon at iba't ibang side dishes. Sa unang kagat ni Amelia lumaki ulit ang kanyang mata. Ate, napakasarap nito. Sa Amerika puro oily na burger at pizza lang ang kinakain ko. Ngayon lang ako nakakain ng ganitong klaseng pagkain. Ang Filipino food ay masustansya rin. Maraming gulay at fermented na pagkain. Ito ba ang normal na kinakain ng mga Pilipino? Oo, sa bahay at sa mga restaurant ganyan ang kinakain namin. Habang kumakain napabuntong hininga si Amelia. Pakiramdam ko napunta ako sa isang utopia na nababasa ko lang sa libro. May robot na gumagabay sa mga tao, may libreng internet kahit saan, ligtas na gumagana ang automated stores, at masustansya pa ang pagkain. Anong klaseng bansa ba talaga ang Pilipinas? Ngumiti ako at sinagot si Amelia. Maranasan mo pa ang tunay na Pilipinas. Kinabukasan maingat kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Amelia. Nag-aalala ako na baka bangungutin siya o masama ang kanyang pakiramdam. Sa Amerika halos gabi-gabi si Amelia ay sinasakal ng bangungot, sumisigaw o nanginginig at pinapawisan. Nang malamig, normal lang sa akin na aliwin siya. Ngunit nakakagulat, mahimbing na natutulog si Amelia at may ngiti pa sa kanyang mukha. Lumapit ako at nagmulat ng mata si Amelia. Ate, hindi ako nanaginip. Walang-wala talaga. Ang boses ni Amelia ay puno ng hindi makapaniwala. Talaga. Nakatulog ka ng mahimbing. Oo, hindi ko inakala na posible ito sa Amerika. Hindi ako nagising ni isang beses at nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko na matandaan kung kailan ang huling beses na nangyari ito. Niyakap ko ng mahigpit si Amelia. Mula noon dinala ko si Amelia sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa simula maingat ako baka bigla siyang sumama ang pakiramdam o mahimatay. Pero nagulat ako kay Amelia. Ate, kakaiba ako nitong mga nakaraang araw, hindi na sumasakit ang katawan ko. Talaga, oo. Sa Amerika kaunting lakad lang hiningal na ako at sumasakit ang ulo, pero dito maghapon akong naglalakad ayos lang. At hindi na ako binabangungot sa gabi. Sabi ko kay Amelia, siguro dahil malinis ang hangin. Ang Pilipinas ay mahusay na nagpapanatili ng kalidad ng hangin at malinis din ang kalye. Sa tingin ko hindi lang yun. Sa Amerika laging balisa ako. Nag-aalala ako kung magkano ang magiging medical bill kung mahihimatay ako sa labas. Nag-iisip ako kung magbibigay na naman ako ng pasanin sa pamilya ko. Ang mga bagay na iyon ay laging nasa isip ko. Pero dito sa Pilipinas panatag ako. May medical center sa paliparan, free ang ambulansya, at may mga drugstore kahit saan. Sa unang pagkakataon nabubuhay ako nang walang problema. Nang marinig ko ang sinabi ni Amelia, naintindihan ko rin sa wakas. Ang karamdaman ni Amelia ay hindi lang pisikal. Ang kawalan ng kapanatagan na naramdaman niya sa Amerika, ang takot sa medical expenses, at ang guilt sa kanyang mga magulang, lahat ng stress na iyon ay nagpalala sa kanyang sakit. Pagkatapos ng ilang araw dinala ko si Amelia sa BGC Greenway o sa modernong Iloilo Esplanade at gusto niyang magbisikleta. Ate, ang tagal ko nang hindi nakapagbisikleta. Sa Amerika takot akong mahimatay habang nagbibisikleta. Ayos lang dito, dahan-dahan lang.
Umuupa si Amelia ng bisikleta gamit ang bike sharing system o mover at nagsimulang magbisikleta. Sa simula medyo gumigewang-gewang pa siya pero mabilis siyang natuto. Masayang nagbibisikleta siya sa tabi ng BGC Greenway o Moa Baywalk. Nagkaroon ng kulay ang mukha ni Amelia. Ang putlang balat ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Ang kapatid kong sakitin na nagsasabing nakakakita siya ng multo ay gumagaling sa Pilipinas. Ate tingnan mo, kaya ko na ring magbisikleta ng mag-isa. Sigaw ni Amelia. Tiningnan ko ang likod ni Amelia at muntik na akong mapaiyak. Ito ang gusto kong makita kay Amelia, malusog, masaya at malaya. Noong gabing iyon sinabi sa akin ni Amelia, ate gusto ko ring mag-aral dito sa Pilipinas. Talaga oo. Naintindihan ko na kung bakit hindi mo pinansin ang pagtutol ng pamilya at nag-aral ka rito at pinili mo pang manirahan dito. Ang Pilipinas ay isang lugar kung saan ang isang taong tulad ko ay mabubuhay ng normal. Sa Amerika palagi akong ang batang may sakit, pero dito simpleng tao lang ako. Niyakap ko si Amelia. Amelia, sigurado ka bang gusto mong manirahan sa Pilipinas? Oo, sigurado ako. Pag-uwi ko sa Amerika kukumbinsihin ko sina mama at papa. Pagbalik ni Amelia sa Amerika pagkatapos ng isang linggo tumawag si mama. Jessica, si Amelia araw-araw na lang Pilipinas ang bukang bibig. Sige na, nagpapumilit na siyang mag-aral diyan. Ang boses ni mama ay puno ng pagkalito. Matotoong gumaling si Amelia sa Pilipinas. Ni isang beses hindi siya nagpunta sa medical center. Totoo ba yan? Sabi ni Amelia, 3 linggo na siyang hindi binabangungot. Oo, mukhang bagay talaga si Amelia sa kapaligiran ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos naming mag-usap sa telepono nag-text sa akin si Amelia. Ate, sabi ni mama pupunta raw sila sa Pilipinas para tingnan mismo. Hindi sila makapaniwala. Masaya ako. Kung mararanasan nila mismo ang Pilipinas tiyak na maiintindihan nila. Pagkatapos ng 1 buwan dumating sina mama at papa kasama si Amelia sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito 3 na ang sinundo ko sa paliparan. Tumakbo si Amelia at niyakap ako nang makita niya ako. Ate, ang saya kong bumalik sa Pilipinas, binati ko sina mama at papa. Papa, mama, welcome po sa Pilipinas. Tumingin-tingin si papa sa paligid at sinabing ang linis ng paliparan. Habang umaalis kami sa paliparan sina mama at papa ay namangharin tulad ni Amelia sa lahat ng bagay. Nang makita nila ang Robo Pasilidad Robot Guide Service na panganga sila. Nang maranasan ni mama ang libreng wifi, napabuntong hininga siya, talagang libre? Oo ma. Libre ang wifi sa mga pampublikong lugar sa Pilipinas, sagot ko. Lalong lumiwanag ang mukha ni na mama at papa nang makita nila ang automated parking fee system, maranasan ang digital payment sa Minimart at makakain ng Filipino food. Pagkatapos ng ilang araw dinala ko sila sa BGC Greenway o Moa Baywalk. Masayang nagbibisikleta si Amelia. Umiyak si mama habang tinitingnan si Amelia. Jessica, hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita si Amelia na tumatakbo ng ganito kalusog. Mamukhang bagay talaga si Amelia sa Pilipinas. Sabi rin ni Papa, naintindihan ko na kung bakit ayaw mo nang umalis sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 linggo nagdesisyon sila. Amelia, kung gusto mo talagang mag-aral sa Pilipinas pumapayag na kami. Umiyak si Amelia at niyakap sila. Salamat Papa, Mama, ang kagandahan ng infrastruktura ng Pilipinas ay nagpabago sa aming buong pamilya. Bago bumalik sina Mama at Papa sa Amerika sinabi nila sa akin, Jessica, iniisip naming tumira na sa Pilipinas pagretiro namin. Puno ng pagmamahal ang puso ko nang marinig ko iyon. 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko pinansin ang pagtutol ng buong pamilya para pumunta sa Pilipinas. Ngayon ako na ang nag-imbita sa buong pamilya ko na lumipat dito. Pagkalipas ng ilang buwan nag-aral si Amelia sa isang high school sa Pilipinas. Inihanda ni na Mama at Papa ang lahat para manirahan si Amelia sa Pilipinas. Nagdesisyon si Amelia na tumira sa akin at ako ang naging guardian niya. Noong unang araw ng klase balisa si Amelia habang suot ang uniform. Ate, makakaangkop kaya ako sa paaralan sa Pilipinas? Oo naman. Matalino si Amelia at magaling na ang Filipino mo.
Pero paano kung isipin ng mga kaklase ko na kakaiba ako? Tinapik ko ang balikat ni Amelia. Amelia, hindi ito Amerika. Hindi ka na ang batang may sakit, palagi kang malusog dito sa Pilipinas. Tumango si Amelia at umalis na papuntang paaralan. Noong gabing iyon umuwi si Amelia at tuwang-tuwa siyang nagsalita. Ate, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Napakabait talaga ng mga Pilipino kong kaklase. Kahit hindi pa ako masyadong matatas sa Filipino, matiyaga silang naghihintay sa akin. Kumain din kami ng magkasama sa lunchtime. Napakasarap din ng nutritious school lunch. Hindi mo maihahambing sa school lunch sa Amerika. May gulay, may sabaw, may side dish at iba't ibang variety papuno ng sigla ang mukha ni Amelia. Ito ang hindi ko nakikita sa kanya sa Amerika. Si Amelia na gabi-gabi binabangungot iniiwasan ng mga kaklase at pabalik-balik sa ospital ngayon ay masayang nagkukuwento tungkol sa paaralan, lumalabas kasama ang mga kaibigan at tumatawa ng malusog araw-araw. Pagkatapos ng isang buwan sumulat si Amelia ng isang liham para sa akin. Mahal kong ate, isang buwan na ako sa Pilipinas. Sa Amerika mahirap ang bawat araw. Pero sa Pilipinas masaya ang bawat araw. Paggising ko sa umaga iniisip ko, ano kaya ang mangyayari ngayon? At sinisimulan ko ang araw ng may pananabik. Masaya ang paaralan, mabait ang mga kaibigan, masarap ang pagkain at maganda ang hangin. Ang pinakamahalaga, hindi na ako ang may sakit na Amelia. Isa na lang akong normal na high school student. Ate, inimbita mo ako sa Pilipinas. Dahil sa iyo nagkaroon ako ng bagong buhay. Mahal kita ate, umiyak ako habang binabasa ang liham. Tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas, 4 na taon na ang nakalipas. Ang pag-imbita kay Amelia sa Pilipinas ang isa sa pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Noong nakaraang linggo bumalik ulit si Papa sa Pilipinas. Sabi niya gusto niyang makita ang buhay paaralan ni Amelia. Nagkasama kaming pumunta sa Intramuros at Binondo. Habang naglalakad sa kalye ng Pilipinas patuloy siyang namamangha. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalinis na kalye. Hindi rin masyadong marami ang trash can, paanong napakalinis, dahil hindi basta nagtatapon ng basura ang mga Pilipino. Mataas ang civic consciousness ng mga tao, sagot ko. Tiningnan ni Mama si Amelia at sinabing, Amelia, mukhang malusog ka talaga. May kulay na ang mukha mo at nagniningning ang mata mo. Mamasaya talaga ako sa Pilipinas. Simula nang dumating ako rito ni isang beses hindi ako binangungot at hindi rin ako nagpunta sa ospital. Sinabi ni Papa sa akin, Jessica, tama ang pinili mo. Humihingi kami ng tawad sa pagtutol namin noong una. Dahil pumunta ka sa Pilipinas nagkaroon din si Amelia ng bagong buhay. Sabi ko kina Mama at Papa, okay lang po. Salamat po sa inyong pag-intindi. Hinawakan ni Amelia ang kamay ko at sinabi, Mapapa, magre-retiro po kayo rito sa Pilipinas. Di ba gusto kong mag-aral sa college dito at manirahan dito habang buhay? Ngumiti si Mama at sumagot, oo, seryoso naming pinag-iisipan. Ang Pilipinas talaga ay napakagandang lugar para manirahan. Noong gabing iyon tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ang sistema ng Pilipinas ay nagpabago sa buhay ng isang tao. Nagpabago sa buhay ng isang buong pamilya. Ang bansa na may robot guide sa loob lang ng 10 minuto, pagdating may libreng wifi kahit saan, ligtas na gumagana ang automated payment systems at may medical center sa paliparan. Ang mga sistemang ito ay nagbigay ng kapanatagan kay Amelia. Ang kapanatagang ito ang nagpagaling kay Amelia. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa na may advanced na teknolohiya kundi isang bansa rin na nagbibigay daan sa mga tao na mabuhay ng panatag. Lumipas ang ilang buwan lalong naging stable ang buhay ni Amelia sa Pilipinas. Mabilis siyang gumaling sa Filipino at mahusay ang kanyang grades. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Isang araw umuwi si Amelia galing sa paaralan at sinabing, ate, pumunta kami sa night market tulad ng Baclaran o Quiapo, pero modernong food park na may kalinisan. Kasama ang mga kaklase ko ngayon sa ang night market sa Mercato Salcedo. Night market, kumain kami ng maraming bagay. Halo-halo. Buchitaho, street food, milk tea, lahat napakasarap.
Habang tinitingnan ko ang masayang mukha ni Amelia, naaalala ko ang putlang mukha niya nang dumating siya sa Pilipinas. Ang dalagang nagtanong sa akin sa paliparan kung patay na ba siya ay tuluyan ng nagbago. Ate, sa tingin ko kahanga-hanga talaga ang Pilipinas. Bakit sa Amerika araw-araw akong nag-aalala? Nag-aalala kung bigla akong magkasakit, kung magbibigay na naman ako ng pasanin sa pamilya, kung pupunta na naman ako sa ospital. Ang kawalan ng kapanatagan na iyon ay nagpadali sa akin na magkasakit, naging vicious cycle. Tumigil ng saglit si Amelia at nagpatuloy. Pero sa Pilipinas sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na kapanatagan. Ang medical system dito ay kumpleto, madali ang transportasyon at ligtas kahit saan. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mga bagay na iyon. Pag naging relaxed ang isip ko, gumaling na rin ang katawan ko. Tumango ako. Tama si Amelia. Ang infrastruktura ng isang bansa ay hindi lang hardware. Mas mahalaga ang kapanatagan at kalidad ng buhay na ibinibigay nito sa mga mamamayan. Kalahating taon na si Amelia sa high school sa Pilipinas. Sa loob ng kalahating taon na iyon, ni isang beses hindi siya nagkasakit. Ni isang beses hindi siya binangungot. Mahusay ang grades niya at marami siyang kaibigan. Isang araw tumawag ang guro niya sa paaralan. Miss Jessica, napakahusay ni Amelia sa paaralan. Mabilis siyang gumaling sa Filipino at masisipag siyang tumulong sa ibang mga estudyante. Talagang nasiyahan ako nang marinig ko iyon. Noong weekend nagdala si Amelia ng ilang Pilipinong kaibigan sa bahay. Gumawa sila ng homework ng magkasama, nagkuwentuhan, at kumain ng snacks tulad ng mga normal na high school student. Tiningnan ko sila at napuno ng pagmamahal ang puso ko. Ito ang buhay na gusto kong magkaroon. Si Amelia, isang normal, masaya at walang inaalalang kabataan. Nang umalis ang mga kaibigan niya noong gabi, sinabi sa akin ni Amelia, "Ate, salamat sa akin. Salamat sa salamat sa pag-imbita mo sa akin sa Pilipinas. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na mamuhay ng normal. Sa Amerika hindi ko inakala na magkakaroon ako ng mga kaibigan, makakapunta sa night market, makakapagbisikleta at magagawa ang gusto ko tulad ngayon." Niyakap ko si Amelia. "Gaga, dapat ganyan talaga ang buhay mo." Hindi nagtagal, bumalik ulit sina mama at papa sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito mas matagal sila, sabi nila, para pag-aralan ng maigi ang kapaligiran ng pamumuhay sa Pilipinas. Dinala ko sila sa maraming lugar: Metro Manila, Cebu, Palawan, Iloilo, Davao. Namangha sina mama at papa sa Skyway, MRT, LRT system ng Pilipinas. Mula Pasay hanggang QC, ilang saglit lang. Imposible ito sa Amerika, sabi ni papa, nagulat, at napakalinis at tahimik ng tren. Komportable pa ang upuan. Dagdag ni mama. Pumunta rin kami sa Taal Volcano at El Nido. Sa bawat lugar na napuntahan namin, lalong naging tiyak ang desisyon ni na mama na lumipat sa Pilipinas pagretiro nila. Ang Pilipinas talaga ay napakagandang lugar para tumira habang matanda, sabi ni papa. Kumpleto ang medical system, madali ang transportasyon, masustansya ang pagkain, ligtas ang kapaligiran. Ano pa ang mas mahalaga kaysa rito? Dagdag ni mama, at napakababait ng mga Pilipino. Kahit hindi kami masyadong magaling sa English, matiyaga silang tumutulong. Bago sila umalis sa Pilipinas, formal nilang sinabi sa akin, "Jessica, nagdesisyon na kami. Pagkatapos ng 5 taon pagretiro namin, lilipat na kami sa Pilipinas. Nagsisimula na kaming mag-aral ng Filipino." Niyakap ko sina mama at papa at hindi ko napigilan ang luha ko. Nang umalis ako sa bahay, 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko inakala na darating ang araw na dadalhin ko ang buong pamilya ko sa Pilipinas. Nagtapos na si Amelia sa high school sa Pilipinas. Nakapasa siya sa isang napakahusay na universidad dito. Sa araw ng graduation, pumunta kami nina mama at papa. Habang tinitingnan ko si Amelia na suot ang graduation gown, at puno ng kumpiyansa ang ngiti sa mukha, naaalala ko ang putlang mukha niya sa paliparan. 4 na taon na ang nakalipas. "Ate, hindi ko inakala na makakapagtapos ako sa high school ng normal," sabi ni Amelia. "Sa Amerika, pakiramdam ko pasanin ako na sa anumang oras magiging pabigat ako sa pamilya.
Pero sa Pilipinas sa wakas natagpuan ko ang sarili kong buhay. Pagkatapos ng graduation ceremony, nagkasama kaming kumain ng feast ang buong pamilya. Sa restaurant itinaas ni Papa ang baso at sinabing para sa graduation ni Amelia at cheers sa Pilipinas. Ngumiti si Mama at sinabing nagtingin na kami ng bahay sa Pilipinas. Pagkatapos ng 3 taon makakalipat na kami rito. Tuwang-tuwang sinabi ni Amelia talaga, napakagaling. Sa wakas magsasama-sama na tayong lahat dito sa Pilipinas. Ngayon kapag inaalala ko ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas, 4 na taon na ang nakalipas ay hindi lang nagpabago sa buhay ko kundi sa kapalaran ng aming buong pamilya. Si Amelia mula sa pagiging ghost girl na sakitin at kinukutya ng mga kaklase ay naging isang malusog kumpiyansa at may kinabukasan na college student. Sina Mama at Papa mula sa matinding pagtutol noong una ngayon ay nagpaplano ng lumipat sa Pilipinas pagretiro nila. At ako mula sa pagiging exchange student na pumunta rito ng mag-isa ay naging tulay para dalhin ang buong pamilya ko sa Pilipinas. Ang lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas. Ang kumpletong medical system, madaling transportasyon, ligtas na kapaligiran, mababait na tao, masasarap na pagkain, at higit sa lahat ang kalidad ng buhay na nagbibigay ng kapanatagan. Noong nakaraang buwan nagsimulang mag-aral si Amelia sa college. Nag-major siya sa public health. Sabi niya gusto niyang magsaliksik kung paanong mas maraming taong tulad niya ang makakapamuhay ng normal. Ate, gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kahalaga ang infrastruktura ng isang bansa, sabi ni Amelia. Ang magandang sistema ay hindi lang tungkol sa kaginhawaan. Talaga itong nagpapabago ng buhay ng tao. Lubos kong sinusuportahan ang pangarap ni Amelia. Siya ang may pinakamahusay na karanasan sa kung paano nailigtas ang isang tao ng sistema ng isang bansa at siya ang pinakamay karapatan na magsaliksik tungkol dito. Ngayon sa tuwing nagtuturo ako ng English sa paaralan, sinasabi ko sa aking mga estudyante, napakaswerte ninyo na lumaki kayo sa Pilipinas, isang bansang pinahahalagahan ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sana paglaki ninyo mas mapaganda pa ninyo ang Pilipinas. Siguro hindi pa masyadong naiintindihan ng mga estudyante, pero darating ang araw na maiintindihan din nila, tulad ni Amelia. Hindi niya alam kung ano ang kulang sa kanya noong nasa Amerika siya hanggang sa dumating siya sa Pilipinas at natuklasan niya na ganito pala dapat ang buhay. Kahapon nagpadala sa akin si Amelia ng isang litrato. Siya at ang kanyang mga kaklase sa college ay magkasama sa Moa Bay Walk habang nanonood ng sunset. Napakaganda ng ngiti niya sa litrato. Hindi mo na makikita ang bakas ng dating sakiting dalaga. Sa ilalim ng litrato sinulat niya, "Ate, salamat sa tapang mo, 4 na taon na ang nakalipas. Binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang ganda ng mundong ito. Mahal ko ang Pilipinas at mahal kita." Tiningnan ko ang litrato at tumulo ulit ang luha ko. Pilipinas, salamat sa pagbigay mo ng bagong buhay kay Amelia at salamat sa pagpagsama-sama mo sa aming pamilya. Ano ang pakiramdam ninyo matapos ninyong marinig ang kuwentong ito? Ang infrastruktura ng isang bansa ay talagang makakapagpabago ng kapalaran ng isang tao at makakapagpabago ng kapalaran ng isang pamilya. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa na may advanced na teknolohiya kundi isang bansa rin na nagbibigay daan sa mga tao na mabuhay ng panatag, komportable at masaya. Ito ang pinakamahalaga. Kung naantig din kayo ng kuwentong ito, paki-like at subscribe para mas marami pang tao ang makakita ng kagandahan ng Pilipinas. Salamat po.